Ilan gusto mo? 2 po. Aray! Ikaw, ilan ang gusto mo? 1 po. Aray! Pwede palang 1? Kapatid. Sa mga hindi pa nakakaalam, 5 po kaming lahat magkakapatid. Hindi ko lang sila madalas nakakasama sa mga kwento ko kasi bata pa lang din ako nang umalis sila sa bahay namin. Tsaka para matipid din sa karakter na idodrawing. Kaya naman sa videong ito, ipapakilala ko sa inyo isa-isa ang mga kapatid ko at ang mga hindi ko makakalimutang karanasan na kasama sila. Si Ate Joanna, siya yung panganay sa aming lahat at pinakamabait daw, sabi ni nanay. Si Ate Hazel, ang pangalawa sa amin, siya yung pinakamataray sa lahat. Si Kuya JR na masungit, si Ate Abby na madalas lutang, at ako na pinaka-cute sa lahat. Malamang kwento mo to. Lo, ganyan ba dapat ang reaksyon, ma'am? Nangyari ito nung si Ate Abby pa daw ang bunso sa pamilya namin. Siya daw kasi yung madalas inuutusan ni nanay bumili sa tindahan. Isang araw, pinapabili daw ni nanay si ate ng pills noon sa tindahan, pero nung bumalik si ate, wala siyang dala nun. Nasaan na yung pinapabili ko sa yung pills? Nanay, nahulog sa kanal yung pambili. Ganun. Kaya pala may tira-tira pang pagkain dyan sa bibig mo. At yun ang naging dahilan kung bakit ako nabuo. Uwa! 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 Ano ba yan? Hindi na ako ang bunso. Kung itapon ko kaya sa ilog yan. Anong itapon ka dyan? Kung paglabayan kaya kita ng lampin dyan, ha? Noong nasa bahay pa namin yung panganay at pangalawa kong ate, may nangyari noon na hindi ko talaga makakalimutan kasi isang araw, nagpadala ng pera si Ate Hazel noon kay Ate Joanna para bilhan siya ng pagkain bilang pasalubong. Si Ate Joanna pa lang kasi yung pumapasok noon sa school. Ate, gusto ko yung chocolate ha? Sige, bibilhin ko na lang to kapag uwian na. Ate, ano yung pinapabili mo? Basta, masarap yun. Hindi nga ako makapaghintay na umuwi na si ate mamaya. Maghapon naghintay yung ate ko nun sa labas ng bahay namin para sa pasalubong na yon. Pero nang makauwi na si Ate Joanna nun, aksidente niyang nakalimutan yung pinapabili sa kanya ni Ate Hazel. Ate, nasaan na? Ang alin? Yung chocolate ko. Ay hala, nakalimutan ko pala. Ano? Di ba kabilin-bilin ako sa'yo na bilan mo ako ng chocolate? Maghapon ako naghintay dito para ano? Para lang malaman na wala kang dala? Sa sobrang galit ng ate ko nun, hinabol niya ng pala yung isa ko pang ate nun. Kumanda ka talaga kapag naabutan kita. Bukas ko na lang bibilin. Tatay, sina ate, nag-aaway. Nagbubugbugan na sila sa labas. Ang titigas talaga ng mga ulo ng mga yan. Bumalik ka dito! Sorry na! May time din noon na naglalaro kami sa labas ng mga kapatid ko. May nakita kasing halaman ng sili si Ate Hazel noon, kaya naman may pumasok sa utak niyang masamang idea noon. Akala mo siguro ate, nakalimutan ko na yung ginawa mong panloloko sa akin ha? Humanda ka ngayon. Ate, ano yung dala mo? Pahingi nga. Che, hindi to para sa'yo. Ang taray mo naman. Ate, kainin mo to. Patamis to. Maanghang kaya yan. Ayoko nga. Sige na. Hindi maanghang yan. Kumain din nga ako kanina eh. Lasang aratilis sa tamis. At walang ano-ano, ikinain nga ng ate ko yung sili. At alam niyo ba ang sunod na nangyari? Ang anghang! Tatay, si Ate Hazel, pinakain si Ate Joanna ng sili. Umiiyak na siya ngayon. Ano? Ano bang nasa isip ng batang yan? Buti na lang at napakain agad ng asukal at napainom ng tubig yung ate ko noon, kaya kahit papano, nawala yung anghang sa bibig niya. At dahil sa nangyari, napagdesisyonan ni tate na bigyan kami ng leksyon lahat. Pag kasi nagkasalang isa sa amin noon, ay damay na ang lahat, kaya naman isa-isa kami pinadapa nun para paluin sa puwet. Ako na nga nagsumbong. Ako pa ang nadamay. Ilan gusto mo? 2 po. Aray! Ikaw, ilan ang gusto mo? 1 po. Aray!
pwede palang isa? O ikaw, ilan ang gusto mo? Isa din po. Aray! O ikaw, ilan ang gusto mo? Wala po. Ano? Wala po. Hindi na natuloy yung pamamalo nun sa amin ni tatay dahil natawa na siya sa sagot ng isa kong ate. Buti na lang komedyante si ate. Nakaligtas ako dun ah. Nangyari naman ito isang araw nang pumunta ng bayan ang nanay ko. Nagpaiwan na lang ako sa bahay nun kaya yung kuya ko na lang yung naging kasama niya para mamili sa palengke. Nay, yung pasalubong ko ah. Oo. Abe, magsaing ka na dyan ng pangtanghalian ah. Pero nang nasa bayan na daw sila nanay nun, aksidente silang nagkahiwalay ni kuya sa palengke. Pagkakita daw ni nanay nun sa kuya ko, awang-awa siya sa itsura nito kasi umiiyak daw itong nakatayo lang daw sa gitna habang hawak-hawak yung natutunaw na ice cream. Abe, nagsaing ka na ba? Ay, nakalimutan ko po. Ay naku, ano ba namang buhay to ha? Isang araw, umiiyak yung kuya ko noon galing sa school. Oh, anong nangyari? Bakit umiiyak yung kapatid nyo? May umawi kasi sa kanyang kaklase niya, Nay. Pero wag kayong mag-alala, Nay. Kasi inaway na ni ate yun ang away kay Tutoy. Si ate mo ba talaga o ikaw? At doon ko na-realize no na kahit madalas kaming hindi nagkakasundong magkakapatid, handa kaming ipagtanggol ang isa't isa. Makalipas pa ang ilang taon nun, umalis na ng bahay yung dalawa kong kapatid kasi nag-asawa na sila. Kaya kaming tatlong magkakapatid na lang ang natira. Pumapasok na din pala ako sa school nun. Noong pumapasok pa kami sa school nun, magkakasabay kaming tatlo laging pumasok ni na Kuya JR at Ate Abe. Pero sa bahay pa lang, grabe na yung away namin nun. Hoy, gumising na kayong dalawa dyan! Ang aga pa naman inaantok pa ako. Kaya nga, anong maaga pa? Malapit na nga ako malito. Magsibago na kayo dyan o sisipain ko kayo isa-isa. Ano na? Anong oras pa kayo kikilos? Nay, baba mo na yan si Jed. Ikaw naman, Abe, hindi magkukusay ang tao mo na liguan ka. Nagkakapi pa ako Sige na, mag-intindi na kayo. High blood na tong kuya nyo. Lagi naman. Kay Ate Abi pala pinagkakatiwala ni nanay yung baon naming tatlo nun. Tapos binibigay na lang niya sa amin yun kapag recess na. Pero minsan, hindi ganun yung nangyayari. Ate, nasaan na yung baon ko? Yung akin din. Bilis at nagugutom na ako. Naku, wala na Anong wala na? Ayan, nandiyan ka na naman. Bakit nawala? Nahulog sa kanal Ano ka ba naman? Lagi ka na lang ganyan. Isusumbong kita kay nanay. Pag-uwi namin sa bahay nun, sinusumbong namin si ate kay nanay. Inis na inis kasi kami kasi hindi kami nakapag-resist ni kuya dahil sa kanya. Bakit hindi mo daw binigay sa mga kapatid mo yung baon, ha? Kasi nahulog ulit sa kanal. Pag ako talaga napuno, hindi ko na kayo bibigyan ng pera para wala nang mahulog sa inyo. Lo, bakit nadamay kami? Nangyari naman ito nang gumagawa kami ng assignment sa bahay nun. Konti lang kasi yung pambili namin nun, kaya konti lang din yung bond paper na gagamitin namin. Yay! Malapit na ako matapos sa assignment ko. Ako din. Ay! Nakakainis naman to. Dami-daming isusulat. Maghapon na nga nagsusulat sa school, tapos hanggang sa bahay nagsusulat pa din. Ay naku! Nangangawit na yung kamay ko, tapos di ko pa magawa ng tama to. Nakakainis na talaga. Anong ginawa mo, ha? Bakit mo pinulit? Hindi mo ba alam na wala na tayong pambili ulit niyan, ha? Ikaw talagang bata ka. Bakit ba tigas-tigas ng ulo mo, ha? Sa galit ng nanay ko nun, hinabol niya ng palo yung ate ko nun. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit kasi makakatikim ka talaga sa akin na hindi mo makakalimutan. Ha? Ate, bilisan mo ng takbo. Madalas man kami mag-away-away nun dahil sa simpleng bagay, lagi din kaming nandyan para ipagtanggol ang isa't isa lalo na kapag may umaaway sa amin. Oh, bakit ka umiiyak, Jed? Inaaway kasi ako ng mga kaklase ko. Hoy! Bakit mo inaaway yung bunso namin, ha? Pangit mo naman.
Mas pangit ka. Oo nga, mas pangit ka. Aba, sumasagot ka pa talaga ah. Upa ka na yan. Lo, nag-awayan pa nga. Pero alam nyo, kung gaano ko nasaksihan yung gulo at saya naming magkakapatid nun, nasaksihan ko din kung paano isa-isa silang umalis ng bahay. Nakapag-asawa na kasi yung dalawa kong ate nun, tapos yung ate at kuya ko namang natitira, piniling magtrabaho sa malayo para makatulong sa pamilya namin. Kaya mag-isa na lang ako natira kasama si nanay at tatay sa bahay. Hindi man kami perpektong magkakapatid nun, pero masaya-masaya kami at hindi namin nakakalimut na magmahalan sa isa't isa. Iba-iba man ang ugali namin, pero iisa lang ang pangarap namin nun sa buhay. Yun ay magkakasama kami palagi. Madami pa akong kwento tungkol sa mga kapatid ko. Siguro sa susunod na video na lang yon. Kayo ba? May kapatid din ba kayo? Kwento nyo din niya sa comment section yung mga hindi nyo makakalimutang pangyayari kasama sila. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next video. Bye!